Yo, what's up mga master? Mark Music here. Nahirapan ka ba mag-memorize ng fretboard? Nahirapan ka magpangalan ng mga chords? Or nahirapan ka rin mag-identify kung anong mga nota yung piniplay mo? Ito yung kulang mga master. Panoorin mo to. Hindi pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Okay lang naman kahit hindi mo alam yung mga pangalan ng chords. At okay rin naman na kahit hindi mo alam yung nota, at least piniplay mo. At kahit tumutugtog sila, nakakasabay ka gamit yung tenga mo. Okay lang yun. Ganun ako dati mga master. Pero nung nalaman ko to, iba pala talaga pag alam mo yung mga nota. Alam mo yung pangalan ng mga chords na piniplay mo. Ito kasi yung step na to, yung pinakamahalaga na in-escape natin. Kumbaga, hindi natin siya tinuunan ng pansin, parang nagbaliwala lang tayo. Kumbaga, nagsulat na agad tayo. Ibig kong sabihin na nagsulat tayo, sumulat na agad tayo ng mga nakikita natin. Example, nakakita tayo ng mother, father, yan, sinulat natin. Kasi may nakita tayo. Pero, hindi natin alam na yung mother pala is, yung unang letra niya is M, O, T, H, A, at R. Hindi natin yun alam. Basta tayo nakita natin. Ganun kasi tayo dati mga master. Yung tinutukoy ko mga master is about dito sa ating musical alphabet. Napakadali lang ito mga master. Sobrang dali, as in matapos mo yung video na to, malalaman mo na ganito lang pala kadali mag-memorize ng mga chords, notes, at yung buong fretboard. Ito yung tinutukoy ko mga master. Musical alphabet. Meron tayong C, D, E, F, G, A, B. So, i-rearrange ko na lang para hindi kayo malito. A hanggang G. Yan lang. 7 na letra lang yan. Naging 12 lang yan kasi meron na tayong A sharp. Then, dumagdag C sharp, D sharp, F sharp, at G sharp. At yung sharp na yan, example, meron tayong A sharp, yan din yung ating B flat. Kumbaga, pagbasahin natin ng paatras, start tayo dito sa G sharp. Yung ating G sharp magiging A flat, G flat, E flat, D flat, B flat. Yan. Ganyan na siya ang pagka-arrange niyang master. Isang nota lang yan. Dalawa lang yung pangalan. Tawag yan sa music theory na inharmonic. Bali, dalawa yung pangalan nila is last pero isang nota lang yan. Pag sabing B flat dyan, ito yung ating B flat sa ating chord sa gitara. Yan, or ganito. Yan din yung ating A sharp. Yan. Kagaya nito sa taas, ito, alam natin ito is F sharp. So, yan din yung ating G flat. Yun siya mga master. Bakit ko sinasabi mga master na kailangan natin itong maunawaan, yung musical alphabet? Kasi ito yung sagot sa lahat natin na tanong. Unang-una nating tanong, ano ba yung mga chords dito? Example, dito na tayo. Par chords tayo ng F dyan sa 7th fret. Anong chords yan? Yan siya mga master. Pag titignan natin yan sa ating musical alphabet, yung ating chords, nag-i-start tayo sa E. Yan. Then, magbabago yung sequence niyan. Babaguhin ko yung sequence mga master. Yan. So, ganito na yung nangyayari. E. Unang fret natin, ito, or unang bar natin is F. F sharp, G, G sharp, A sharp, B. So, alam na natin pala ito na ito ay B. Kahit hindi na tayo magbuklat-buklat ng mga aklat kung ano yung chords na yan, anong tawag yan. Hindi na. Kasi instant, malalaman mo na agad yung chords na wala ka nang titignan. Kumbaga, nasa isip mo na yun. Ito yung tinatawag na principle. Automatic na yan sa isip mo. Gamit na gamit kasi yung musical alphabet na yan. Kaya ko sinasabi kanina na nung nag-aral tayo mag-gitara, nagsulat lang tayo agad. Gusto nating nagsulat. Or tumugtog na tayo. Which is, wala namang problema yon. Lahat tayo nandoon.
Pero kung gusto mong laliman talaga or gusto mong mas matutunan mo pa ang pagigitara, ma-enhance mo, kailangan mo itong malaman. Ito yung ibig sabihin kung nasusulat tayo mga master. Example, may nakita tayong tumugtog or nakita natin sa internet, Sweet Child of Mine. Ganito pala yung Sweet Child of Mine. Nasa 12 fret. Yan. Dito nag-start din. Tinignan lang natin. Siyempre merong mga tutorial. So, makukuha natin yan. Yan ang ibig kong sabihin na nagsulat lang tayo. Wala namang masama doon pag ikaw lang gusto mong nag-i-enjoy ka na gusto mo lang i-play yan. Pero ito kasi is halimbawa, meron kang pangarap na sasali ka sa mga banda. Gusto mo magkaroon ng banda, may grupo ka or tutugtog ka. Then meron kayong singer, hindi niya maabot yung standard key nito. So ito is nasa D. Ngayon, sabi ng kakanta, i-ano natin sa key of G. Sa G tayo, lilipat tayo dito yung boses ko. Then tayo na hindi natin alam yung nota kasi ito kinapikat lang natin. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Kumbaga, hindi ko alam yan. Standard talaga tayo. Bahala ka, abutin mo talaga yung original. Bahala magputukan yung ugat mo. Joke lang yun mga master. Ito kasi yan mga master. Maganda kasi talaga na alam natin ito yung musical alphabet mga master. Napaka importante nito. Actually, sobrang importante nito. Ito yung kumbaga yung grade 1 ba? Yung nag-aral tayo dati, di ba? Hindi naman tayo nag-aral dati, pinasulat agad tayo, di ba? Hindi. Pinamemorize tayo ng A hanggang Z. Bakit? Para maging familiar tayo dyan sa mga alphabet. Hindi naman tayo pagpasok dun, pinasulat agad tayo ng isulat nyo yung pangalan ng alaga nyo. So, di ba? Hindi. Pinapunta tayo, nung nag-aral tayo, minimemorize natin yung alphabet. At hindi natin ginusto yun. Aminin nyo man o sa hindi. Kasi nung bata pa tayo, pag-aral natin, pagpasok natin sa school, gusto lang natin magkaroon ng kaibigan, kalaro. Diba? Ganun lang naman yun. Minsan nahihiya pa tayo or natitins tayo pag pinarecite tayo ng A hanggang Z. Pero bakit ngayon napapakinabangan na natin nung lumaki na tayo? Diba? Kaya na nating magsulat. Dahil nag-start tayo sa basic, yung alphabet. Ganon din dito sa pagigitara mga master. Kaya nahihirapan tayo mag-memorize ng fretboard. Bakit? Kasi in-escape kasi natin to. Ang pag-memorize ng fretboard is napakadali, super dali lang talaga i-memorize yung mga fretboard. Pag-memorize mo na itong musical alphabet. Kasi pag titignan mo nga naman talaga yung gitara, sabi ka talaga sa isip mo, ang daming nota niyan, sobrang dami. Hindi. Kasi yung nota na galing sa open string natin hanggang dito sa 12 fret, yan. Ito, yung ating low E. Yan yung mga nota na yan. Yan lang lahat yung nota. Yung dito sa baba na string at yung lagpas dito sa 12 fret, nauulit lang. Ibig kong sabihin na nauulit, nilulup niya lang din. Bumabalik yung alphabet kasi hanggang ano lang naman tayo dyan sa nota natin G sharp. So wala tayong nota na H. Babalik talaga tayo sa A. Ito yung ibig kong sabihin mga master. Ito ay E. Yan. I-rearrange ko yan ngayon. So ito na yung ating low string. So ito ay E. Understood na yung ating first fret. Kasi susundan lang natin yan. F. F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Yan, bumalik tayo sa E. So, dahil bumalik tayo sa E, understood na babalik naman din tayo sa F. F, F sharp, G, G sharp, yan, so on so forth. Oh, ganun din sa baba natin, ito yung A string. Yung A string natin, arrange natin yan sa A. Oh, yan din. A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, balik tayo sa A. Then ito repeat lang din.
Ganun lang kadali, ma-memorize na natin yung fretboard. Hindi mahirap yun kasi meron na tayong mga reference dito sa ating gitara or sa ating string. Na di ba pag magtono tayo, ito ay low E, ito ay A, D, G, B, at high E. Yan. So, understood na pag mag-start tayo dito sa B, yung second string natin, alam na natin to na C. Yan. Realize natin, master. So, C, C sharp, D. D sharp, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B. Yan. Instant, malalaman na agad natin yung mga nota sa fretboard. Na pag napunta dito yung ating daliri, yan, ito. Yung 17th fret is E. Kaya magkakatunog sila. Diba? Ganun lang kadali mga master. Kaya nahihirapan tayo pag-memorize ng fretboard. Bakit? Kasi tinitingnan kasi natin na ano kayang sunod nito. Halimbawa, dito na tayo banda. Ito ay D. So, anong sunod nito? Napapatigil tayo. Pero kung nasa isip na natin itong alphabet na to, alam na agad natin na sunod ng ating D, D sharp. Yun siya mga master. At ang pag-memorize nito mga master, super dali lang. Bawasan mo lang yung alphabet na sa ulado mo na A to Z. Yan, bawasan mo lang. So, yan na yung ating alphabet sa musical. Then, maglalagay ka lang doon sa mayroong mga sharp. Na lagi mo siyang i-memorize. Kahit wala kang hawak na gitara, actually, pag nakahiga ka na, bago ka matulog or pagkagising mo, hindi pa required na maghawak ka ng instrument, ini-instrument, hindi pa. Memorize, isip mo lang ito. Pagising mo, A sharp, B, C sharp, D. Ganun. Then pag wala kang ginagawa or nag-aabang ka ng bus na sasakyan, yan. I-challenge mo yung isip mo, i-rumble-rumble mo yan or i-randomize mo yan. So mag-start ka na naman sa B. So sabi mo, B, C sharp, D, D sharp, E, F. Ganun. Ganun siya mga master. Alam mo na, papunta ka doon yan, pa-ascending ka, descending na naman ang gagawin mo. Gamitin mo yung flat na naman. Depende sa'yo kung saan ka mag-start. Halimbawa, start ka muna sa A. So, pag babasahin mo siya, start ka dito sa A. So, ganito na siya. A flat, G flat, F, E flat, D flat, C, B flat, A. Yun, bumalik ka lang. Ganun siya mga master. At pag na-memorize mo na yun mga master, pag hawak mo ng gitara, makikita mo na yung fretboard mo na maliit lang pala yung fretboard talaga. Hindi ganun karami yung ating mga nota dito sa fretboard. 12 lang yung mga nota. Hindi susubra, hindi kukulang. Pag mag-chords ka, example, dito ka sa 5th fret, yan. Magko-chords ka ng F, patakbuhin mo yung F mo dito. Alam mo na agad ito na ang chords nito is A. Hindi ka na maghahanap ng mga songhit, songbook, mga ano, hindi na. Kasi merong ka ng alphabet. So, susundan mo lang yung alphabet mo. So, ito F, F sharp, G, G sharp, A. Yun na. Major siya. Pag minor, tatanggalin natin yung ating middle finger. Yan. Yan na. Major, minor. Yun na. Alam natin ito, B minor. Pero pag ito, makikita natin, patatakboy na dito. Hindi na natin alam kung ano yan. Pero kung alam natin yung musical alphabet, B minor, C minor, C sharp minor, D minor, D sharp minor, E minor, F minor. F minor pala to. So, tingnan natin yung tunog. Oh. Same na same. Kasi, ang nota sa fretboard is nauulit lang, nauulit. 12 lang ang nota. Kahit marami na tayong alam na kanta, marami na tayong alam na tugtog. Pag hindi natin to alam, babalik at babalik pa rin tayo sa pag-memorize nito. Babalik kumbaga tayo sa grade 1. Kasi na-miss natin itong musical alphabet. Napakahalaga pala to. So hanggang dito lang ang video natin mga master. Sana i-share nyo rin ito mga master yung video na makita ng mga kaibigan nyo, kamag-anak, kakilala na mga gustong mag-aral ng gitara. Free kayong mag-comment dyan mga master kung anong mga susunod nating mga topic. So hanggang dito lang mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.